Amen. Tanghali po sa lahat ng mga Knicks fans and Spurs fans. Mukhang mas magulo pa sa Senado yung... Well, anyways, ay ano lang yan, icebreaker lang yan. Yan, si Primo sumisilip. Primo, shoutout kay tatay mo, ha? Alam ko si Sir Antonio ang pinakamasayang tao ngayon. At si Sir Marvin ang pinakamalungkot na tao. Hindi, maganda. Kidding aside, maganda tanghali po sa inyo lahat. Kamusta kayo mga kapatid? At ako'y naniniwala na tayo po ay pagpapalain ng Panginoon sa oras po na ito sa ating pong paboritong programa tuwing tanghali ng Huwebes. Ito po ang The Baptist Lunch. And as you can see, blue is the color of the day. Alam mo, kaya pala gustong-gusto bigla ko lang napagtanto. Kaya pala gustong-gusto ni Sir Antonio yung logo ng church natin. Meron medyo may hawig na pagka-logo. Kaya sa lahat ng mga nandiyan dyan po ay magandang tanghali sa inyong lahat. At ngayong tanghali, kanina ay nag-iisip ako Sabi ko, medyo hati ang ating kaisipan kung itutuloy ba natin yung lesson natin or we're just going to promote the Baptist Youth Revival. Meron ka ba niyan, Sir Jan, na Baptist Youth Revival, di yung comment section. Kasi ito, iba rin kasi nasa isip na itong tao na di ba? At ako ay naniniwala na magpapalain tayo ng Panginoon dito sa ating Baptist Youth Revival. At bukas na ito mga kapatid, bukas na ito. Kaya sa lahat ng mga nandiyan dyan na mga kapatiran natin na kabataan, ay get excited dahil ako'y naniniwala na pagpapalain kayo ng Panginoon on this particular youth revival na gagawin natin, at kagabi kami ni Pastor almost 1 hour 53 minutes kami nag-usap ni Pastor. Ang haba. Yan 6 Baptist Youth Revival, remember now thy Creator. Yan, Ecclesiastes 12:1. Alam nyo, maganda tong principle na sinabi ni Pastor. And I would like to focus, actually mamaya dito rin kami magfo-focus ng team focus di ba? Medyo hindi ko lang na yung sa camera. Yan, ang sabi ng Biblia, sabi ng ating mahal na pastor, this is the principle, hindi ito yung verse. Baka yung mga critics kasi ni pastor Yan, ito yung verse yung nasa taas. Common of the sense of the common lang. Yan, ito yung principle. The principle is build your faith, character, and discipline now while you have the strength, because tomorrow's responsibility will steal yesterday's opportunity. Yan. Napakagandang prinsipyo yan, mga kapatid. Kaya sa lahat ng mga kabataan na nandiyan dyan, huwag na kayong magsayang. You have to build your faith, character, and discipline tomorrow. Tomorrow ay isa yan sa mga bagay na makakapagbigay sa inyo ng time para to build your faith, character, and discipline. Kaya shoutout sa inyo lahat. Magandang tanghali, especially sa aking mga BIG brothers. Shoutout sa inyo, and may God truly bless us all. At sa mga nandiyan dyan sa comment section, magandang tanghali. Of course, sa ating mahal na pastor, Pastor Hill Laurena, who is the executive producer and the director of the program, The Baptist Lunch. Pastor Hill, sir, magandang tanghali po sa inyo. Ingat po kayo dyan sa Tarlac at hanggang sa pagbabalik nyo mamayang gabi. Ingat po kayo, and ganoon din po sa mga area leaders. Magandang tanghali sa inyo at sa lahat. Sa aking area, ang Southeast Family, Chosen Generation. Sir Romero, forward yung link sa Chosen Generation
na link netong Baptist Lunch. At ganoon din sa mga estudyanteng maagang pumasok o pang-umaga ang pasok. Yan. Alam ko, uwian na kayo. At it's time for you to listen to the Baptist Lunch. And of course, sa aking my one and only wife, Mami Shobe and Baby LG, yan, magandang tanghali sa inyo. Okay, so tuloy-tuloy tayo mga kapatid. And katulad ng sinabi ko, alam nyo, pagpasensyahan nyo na, no, ang aga mag-live ni Sir John. Na-excite Isa lang kasi. Alam nyo mga kapatid, katulad ng sinabi ko kanina, pinag-iisipan ko no na ipopromote natin yung ating Baptist Youth Revival. The same time, pagsasabayin natin sila ng lesson natin. Po? At napakaganda yan. I-incorporate natin. Now, as you all remember noong ating lesson noong nakaraang Webes, ay ito po ay patungkol sa pag-aalaw mo sa Panginoon na mag-build ng buhay mo. And ako ay naniniwala na sa pag-build ng buhay mo, ay dapat kang matutong magtiwala sa Panginoon. You should trust your sovereign architect. No? You should trust your sovereign architect. Now, sa panahon mga kapatid na nandiyan ka sa building stage ng buhay mo. Alam niyo ito yan, young people, ito ang dapat yung tandaan. No? Team focus, team preparation. Magandang tanghali sa inyo, no? Shout out sa mga Team Focus leaders, Team Focus host na mga kasama ko, Sir Dominic, Brother Steven, at Brother Jay na hindi nakikinig ng Baptist Lunch. Ay magandang tanghali sa inyo. At ganoon din kay Sir Antonio, at kay Ma'am Ara, Ma'am Rona, Sir Roy, Ma'am Cyril. Yan, shout out po sa inyo, no? Sa mga Team Prep hosts natin. Of course, sa mga Team Prep leaders, shout out na rin sa inyo. Okay? At alam nyo, young people, ito ang pinakamagandang tandaan. Building life never stops. Okay? Building life never stops. Tandaan nyo yan. Pag ikaw ay nagbibuild ng buhay, ang pagbibuild ng buhay, Team Focus, ay hindi mo, I don't know. But as far as what I am hearing from our beloved pastor is concerned, ang pagbibuild ng buhay, hindi yan magtatapos hanggat sa hindi natin nakikita at nakakasama ang Panginoong Kristo. Okay? So habang nandito ka sa mundong ibabaw na ito, tatandaan mo, Team Focus, Team Preparation, young people, tuloy-tuloy ang pagbibuild ng buhay mo. Yung pagbibuild ng buhay mo ay tuloy-tuloy yan. Maaring binibuild ng buhay mo, binibuild ng Diyos ang buhay mo nung ikaw ay nasa Team Focus. Pagpasok mo ng Team Prep, it doesn't mean that you are already set. No, it is just another phase of God building your life. Pagpasok mo sa pag-aasawa, you are not saying na hindi mo pwede, you cannot say that you're done. I'm on the, meron na akong asawa, meron na akong pamilya, I'm done. No, it is just, again, another phase of God building your life. Okay? Kaya nga sabi ko, alam mo, Sir John, Sir Romir, Sir Vince, no, at sa mga sumusubaybay sa atin ngayon, medyo nandoon na ako sa punto ng pagkakataon na hindi na ako naniniwala dun sa yung papunta ka pa lang, pabalik na ako. Yan, hindi tayo nagkasalubong. Yung papunta ka pa lang, yung kataga na yun, di ba? Papunta ka pa lang, pabalik na ako. Mas doon ako sa kataga ng ating mahal na pastor. Huwag kang magkikwento ng gera sa veterano. Yan. Alam nyo kung bakit yung papunta ka pa lang, pabalik na ako? It's because of the reason. Makinig, young people, It's because of the reason that anyone and everyone, okay, anyone ay nandoon sa building stage. So kahit sabihin mo anong edad mo na, you are still on the process of building. Ang kagandahan lang mga kapatid, ang pinaka dapat mo lang tatandaan, huwag ka talaga magkikwento ng gera sa veterano. Bakit? If you're going to tell a veteran gano'ng kaganda ang makipaggera, tatawanan ka ng veterano. Bakit? They have a full experience of it. But it doesn't mean that they're also done.
Oh, di ba? Kaya nga makikita ninyo team focus and team preparation sa mga young people na nakikinig ngayon. Building life never stops. Tandaan niyo yan. Alam nyo, mahalaga na makita nyo at malaman ninyo ang pagkakataon na ito. Sir Romer, please, pwede mong tulungan ako dito. Palipat na lang to sa harap. Itong wire natin. No? Ito tatandaan ninyo, mga kabataan. Building life never stops. Bakit? It's because of the reason na ang pagbibuild. Okay? Hello, sound check. Hello. Medyo, ano nangyari doon? Hello. Yan, okay? So, ang pagbibuild, nawala. Hello. Yan, sige, ito na lang, dito na lang. Yan, ang pagbibuild ng buhay, ito yung tandaan ninyo team focus at sa lahat ng mga kabataan. Maliwanag pa ba yung sound natin sa live? Medyo kasi parang masisira kasi siya dito pag ano. Anyways, yan, bumalik na. Okay na. Dito lang. Okay? Ito natandaan nyo, team focus. Medyo nawawala-wala tayo sa ano. Paki-comment lang po kung malinaw ang sound natin sa live. Okay. So, yan ang tatandaan nyo, team focus. Katulad na nabanggit ko sa inyo kanina, ang pagbibuild ng buhay ay hindi nagtatapos. Okay? Ang pagbibuild ng buhay ay hindi nagtatapos. As long as that you are still alive, team focus, team preparation, young men and young ladies, hindi nagtatapos ang pagbibuild ng buhay. Okay? Now, but you have to remember, you have to remember that there is a timeline. Okay? There is a timeline sa pagbibuild ng buhay. Now, since that we are talking about building, okay? Since that we are talking about building something, alam natin yan. Pagdating sa construction, may timeline yan. So, meron tayong tinatawag na timeline for construction. Okay? Timeline for construction. Okay? Now, sa pagbibuild ng buhay ninyo, team focus, as you construct your life with God, there is a timeline for construction ng buhay mo. Okay? Now, since napapasok tayo sa ating Baptist Youth Revival, buksan natin ang ating Biblia. Okay? In the book of Ecclesiastes. Okay? Sa Ecclesiastes tayo. Dito sa ating main verse. Okay? Dito tayo pumunta sa ating main verse. Alam nyo, napakaganda na itong pag-uusapan natin. Ecclesiastes chapter number 12. No, kung meron kayong mga Bibles na nakikinig kayo sa inyong tahanan, siguro sa susunod papalabas na natin, Sir John, yung Bible verse katulad ng ginagawa natin dati. At maganda yun. Sabi ni Sir Riner, shout out Tribe of Dan, makinig kayo. Okay, sige, dito tayo. Ecclesiastes chapter number 12 verse number 1. Sabi ng Bible, Remember now thy Creator in the days of thy youth, while the evil days come not, nor the years draw nigh, when thou shalt say, I have no pleasure in them. Okay? Now, dito po makikita po ninyo, sa mga kabataan na nakikinig ngayon sa ating programa, ang buhay ninyo ay merong timeline for construction. Na ang sabi ng Biblia dito, remember now thy Creator in the days of thy youth. So that's the timeline that you have to remember your Creator, the one that is constructing your life in the days of the youth. So makikita nyo yung span. Kaya nga, medyo nawawala-wala talaga yung natin. Kaya nga, eto yan, mga young people, mga kabataan, makinig kayo ng maigi. Sir John, balik mo ako dun sa ni Pastor, sa dyan, sa ating
backdrop sa ating youth revival. Kaya nga, sabi ng ating mahal na pastor dyan, you have to build your faith, character, and discipline now while you have the strength. Okay? Because tomorrow's responsibility will steal yesterday's opportunities. Okay, tingnan ninyo. Now, the timeline is, you've got to build your faith, character, and discipline now. Kaya nga, sabi ng Biblia sa Ecclesiastes 12:1, remember now thy Creator. It's because of one reason. Yung nakuha mong opportunity, okay, na mapaglingkuran ang Diyos, na magamit ng Diyos. Okay, yung nakuha mong opportunity, sabihin natin katulad dun sa prinsipyong sinabi ng ating mahal na pastor, sinabi niya yesterday's opportunity. Yung nakuha mong opportunity, pwede yang mawala sa'yo kapag dumating na ang mga responsibility sa'yo. Kaya nga tinan nyo dito, the timeline for your construction as you build your life, okay? As you build your life is this, team focus, team preparation, makinig. The timeline is, you've got to remember now thy Creator in the days of your youth, in the days of thy youth. Bakit? Kasi sabi ng Biblia, habang ang evil days ay hindi pa dumarating sa'yo. Because if you will not, the truth of the matter is, young people, young people, listen. The truth of the matter is this, young people. Okay, you ready? Kapag hindi mo inalaala at hindi mo inilagay sa isip mo ang Diyos, okay, sabi nga now, ano sabi ng ating mahal na pastor last Sunday morning? It is a word of urgency. As in now, you've got to really put Him in your mind. Now, in the days of the youth, ano ang mangyayari sa'yo kapag ikaw ay pumunta na sa panibagong stage ng buhay mo? Diba? Kaya there is a construction timeline. There is a timeline for construction para sa pagbibuild ng buhay mo. And that is to remember now thy Creator habang nandiyan ka ba sa kalakasan mo. Young people, you've got to put this in your mind. An old statement na binibitawan sa atin lagi ng ating mahal na pastor, ng ating mga magulang, ng ating mga leaders. Hindi porket malakas ka, kaya mo lahat. Hindi porket malakas ka, kaya mo lahat. Hindi porket na nasa iyo ang kakayanan ng lahat ng pag-overtime, team preparation, listen, pag-overtime, pagtatrabaho, kita ng malaki, magandang posisyon sa trabaho. Hindi porket kaya mo yan, kakalimutan mo na ang simbahan. Kakalimutan mo na ang team preparation. Kakalimutan mo na ang mga programa ng team preparation. Kailan ka babalik? Kapag nawala ka na sa trabaho, kapag nabaon ka na sa utang, kapag nagkaroon ka na ng problema, at kapag may aayusin ka na. Diba? Minsan dyan lang natin naaalala, diba? Team prep, dyan nyo lang naaalala, uy, may team preparation palang grupo. Uy, may grupo palang ginawa ang ating mahal na pastor para sa akin. Ay, naalala ko bigla si Sir Tony, si Sir Roy, si Ma'am Rona, si Ma'am Ara, si Ma'am Cyril. Meron pala silang programa. Doon mo lang biglang naaalala. Pero ito yan, lampas ka na. The truth is, lampas ka na sa timeline ng construction ng buhay mo. O, tingnan nyo, sa pagko-construct, ito yan in construction, merong isa sa pinaka-importanting bagay, and that is timing. Sa construction, sa pagbibuild, shout out sa mga nagpapagawa ng bahay dyan, sa mga merong construction na timing is everything. Timing is everything. Okay, tingnan ninyo, hindi ka gagawa ng pundasyon sa panahon ng tag-ulan. Tama, mali, sa mga nagko-construct po dyan. Hindi ka gagawa ng construction or maglilay ng foundation kapag tag-ulan. Bakit? It's because of the reason na maaaring yung construction, yung paggawa mo ng foundation. Alam niyo ang foundation when it comes to building something, foundation is very important. Yan ang pinakasasalo ng lahat.
Now, just try to imagine this. If you build it in a wrong time. 'Di ba? Kapag binild mo ang foundation in a wrong time, tag-ulan, may bagyo, maraming pwedeng mangyari. Pwedeng ikaw ang matabunan imbes na tatabunan mo yung pundasyon. Maaring ito ang mangyayari sa'yo, maaring ganito ang mangyayari sa'yo. It's because of the reason that timing is everything when it comes to construction. Sa buhay ninyo, young people, listen, young people. When it comes to constructing your life, timing is everything. Tandaan nyo yan, young people. I'm telling you, young people, I've been in your stage. I'm not saying that I'm done. Again, I'm not done. I'm just on another phase of God's building in my life. Nandudun lang ako. Alam niyo po, sabi ko nga sa inyo kanina pag nakagraduate ka sa Team Focus, hindi ibig sabihin nun tapos ka na. Nasa panibagong stage ka lang ulit ng construction ng Diyos. Pag tapos mo ng team, pag nasa team prep ka na, pag nakapag-asawa ka, hindi ibig sabihin nun tapos ka na din. Nasa panibagong stage ka lang ulit ng pagko-construct ng Diyos sa buhay mo. 'Di ba? Kaya nga makikita ninyo Team Focus. Okay? Team Focus and team preparation. When it comes to building your life, timing is everything. Kaya ang mga tanong dyan ganito kailan mo inilatag ang pundasyon ng salita ng Diyos sa buhay mo? Let me give you an example. Katulad nung binanggit ko po sa inyo kanina, team preparation. Babalita mo. Masakit sa lalamunan. Okay. Tingnan niyo po Now, as you can see, Team Focus and Team Prep. Katulad ng illustration ko po sa inyo kanina. Tingnan niyo. Listen carefully. Kailan mo naalala na merong team preparation? Maganda to. Di ba? Kailan mo naalala na merong programa pala ang ating mahal na pastor para pag-focusan ang iyong sarili? Kailan mo naalala na meron palang Team Focus? Diba? Kailan mo naalala, ito pala yung ito pala yung programa para sa akin bilang isang kabataan. Ito pala yung programa, nga pala, naalala ko. May team prep nga pala, sabi nga pala, ito pala yung dapat kong gawin bago ako mag-asawa. Ito pala yung dapat kong i-prepare bago ako mag-asawa. Kailan mo naalala yan? Nung lumapit ka na kay pastor at sabi mo, itatama mo na lang. Di ba? I'm not condemning anyone, Don't get me wrong, brethren. Team preparation, ay galing po ako sa inyo. Mahal ko ang grupong team prep. Diyan ako nahubog, diyan ako nang galing, at yan ay programa ng simbahan. Maraming salamat sa ating pastor. Kaya nga sinasabi ko ngayon sa mga team prep at sa mga hindi ganong nagpa-participate sa team prep, you've got to really put in yourself there. Bakit? It's because of the reason that building your life before you get married and before you enter to build a family, habang nandiyan ka, binibuild ng Diyos ang buhay mo, at habang nandiyan ka, you should treasure it because timing in constructing your life is everything. Mahalaga ang pagbibuild ng buhay ninyo. Team Focus and Team Prep, lalo na sa inyo, Team Preparation. Timing in building, in constructing your life is everything. I'm telling you. Team Prep. Sabi ko nga nandito ka na sa stage na yan You are building your life right now. You are constructing your life right now. Tsempuhan mo na yan. The best yan. Yan yung pinaka-the best na timing. Kung nag-iisip ka na balang araw, sir, hindi pa naman ako mag-aasawa. Balang araw pa lang yun. Kaya nga habang balang araw, timing na yan. Akalain mo, nag-iisip ka pa lang, binigyan ka na ng grupo ng Panginoon na makakatulong sa'yo. Habang nag-iisip ka na ikaw ay mag-aasawa. Diba? Team Focus, tingnan nyo, isipin nyo, Team Focus, ang dami nyong pangarap sa buhay. Pero salamat na lang na meron tayong isang simbahan
na binigyan ka ng pagkakataon na makita mo na bago ka mag-isip ng mga pangarap mo sa buhay, eto muna ang gagawin mo. Oh, 'di ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, team focus and team preparation. Okay? Team focus and team preparation. The good thing about this program is this. Kailangan mong makita that this is now the time of God's constructing your life. Ulitin ko this is now the time that God is constructing your life. Kailan yan? Now. Now. Oh, tama naman Tama naman yung comment ni Sir Hiner Marami ng timing, sir, pinalampas lang nila. Totoo yan. Si Sir Hiner, kaya niya magsabi dyan. Ako, kaya ko pong sabihin dyan. Alam niyo mga kapatid, if I'm going to really share to you this testimony, nasa akin na lahat ng timing. Mali lang lagi ang tiyempo. Di ba? Mali lang lagi ang tiyempo Oh, nasa akin na lahat ng timing. Kayong mga lumaki dito sa simbahan na kasama ko, katulad ko, alam nyo yan. Nasa atin na lahat ng timing. Pinalampas lang talaga natin. Bakit? It's because of the reason. Sabi ko nga, pag nag-lay down ka ng foundation, hindi ka magli-lay down ng foundation ng dagulan. Hindi ka magli-lay down ng foundation ng pangit ang panahon. Magli-lay down ka ng foundation kapag ang panahon ay maganda. Ganyan sa construction. Pero ano ang nakukuha natin minsan? Young people, ano ang nakukuha nyo minsan? Ang nakukuha nyo minsan is yung, kaya maraming lumalampas na timing sa buhay ninyo. Tamang timing ng pagbibuild sa buhay ninyo. Bakit? Masyado kayong nadadala ng ilusyon. What is the illusion on constructing your life? Team focus, team preparation. Listen to this. What is the illusion of constructing your life? Ano ang illusion dyan? Yung later na tinatawag mo. Di ba? Yung mamaya na. Yung mamaya na. Alam nyo, ito yan Yung illusion of later. Yan. Yung illusion of mamaya na. Yung illusion na, wala pa naman ako sa ganyang estado. Wala pa naman ako sa ganyan. Grabe naman. Ang aga naman yan. Ang aga naman para sabihin mong mag-aasa parang sa team focus. Pag sa team focus, sinabihan mo, makinig, team focus. Lahat na nasa team focus ngayon, makinig. Pag sinabi ng ating mahal na pastor na kailangan ayusin nyo na ngayon, get your focus right on God kasi balang araw magtatayo ka ng pamilya. Anong sagot ng ibang team focus? Grabe naman si pastor, bata pa naman ako, wala pa naman ako sa ganyang estado ng buhay ko. Kaya nga ngayon pa lang sinasabi na sa'yo na itama mo na yung focus mo. Kasi kapag hindi mo na itama ang focus mo na nasa wala ka pang ganyang estado, baka mapunta ka kaagad sa ganong klaseng estado. Familiar, team focus? Aray ko po. Di ba? Ilang team focus ang napunta kaagad sa ganong estado? I told you, timing is what? Everything. Diba? Team focus. Team focus. Alam ko maraming pang umaga sa inyo. Nag-amen nga kayo ngayon. Diba? Timing is everything. Team focus. Kahit sabihin mo, grabe naman si pastor. Bata-bata ko po, pag-aasawa na kaagad niya ang iniisip, pag-aasawa ko na kaagad ang iniisip ni pastor, 22 pa lang ako, 16 pa lang ako, isipin mo, kung hindi iniisip yan ng isang pastor na ingatan ka sa ganyang edad mo, baka kasama ka na rin doon sa mga napunta na, doon, na nasa team focus pa lang, o team preparation. Grabe naman si pastor, pambira. Nag-i-enjoy pa ako sa trabaho ko ito na kaagad yung iniisip. Yun na nga ang pinakamaganda dun Bakit? It's because, alam nyo, mga young people na nakikinig, kasiyahan ng Diablo. Ito yun kasiyahan ng Diablo ang mag-whisper. Alam nyo, whisper, magbulong. Magbulong ng mga dangerous na kasinungalingan sa mga kabataan. Ano yon? Ito yung mga binubulong sa inyo ng Diablo minsan. Okay. Listen, young people.
Ito yung mga kalimitan na binubulong sa inyo ng dyablo. Live your life on your own way. Live your life on your own way right now. Gumawa ka ng plano. Magsaya ka. At pwede mo namang ibigay ang buhay mo sa Diyos kapag matanda ka na. 'Di ba? Kapag matanda ka na, kapag may asawa ka na, kapag settled down, yan ang pinaka-paborito ng mga kabataan ngayon Kapag settled down ka na, yan. Kapag maayos na ang sweldo mo, kapag kumikita ka na ng ganito, pwede mo nang ibigay ang Panginoon, pwede mo na ibigay ang buhay mo sa Panginoon. Pansin mo ba, team prep, kung kailan ka napalayo sa Panginoon? Kailan mo kinalimutan ang team preparation? Noong nagkatrabaho nga nung kumita nga ng malaki, nung na-promote nga sa trabaho, doon mo nakalimutan ang team preparation. Dati puro ka is watching, nagtatag ka pa ng mga pangalan ng mga katrabaho mo, na para sa team focus, nagtatag ka pa ng mga pangalan ng classmate mo. Pero nung nagkaroon ka na ng asensadong buhay, doon biglang nawala lahat ng programa ng Diyos. Again, sabi ko nga sa inyo, timing is everything. Kung bakit lumalampas ang timing, it's because of one reason. Nadadala ka ng ilusyon ng mamayana. Anong sabi ni Solomon? Ito po, sulat ito ni Solomon, Ecclesiastes. This is his conclusion as a preacher. Siya po ay nagsasalita na in the book of Ecclesiastes as a preacher. Punta tayo doon sa isang libro niya na nagsasalita siya as a king. Anong sabi niya? Huwag mong ipagmayabang ang bukas. Boast not thyself of tomorrow, for thou knowest not what a day may bring forth. Etong araw, wag mo ipagmalaki na. Sige, mamaya na lang, bukas na lang ako. Siguro bukas na lang ako maglilingkod sa Diyos. Bukas ko na lang papaniwalaan yung sinasabi ni pastor. Bukas ko na lang papaniwalaan yung tinuturo sa Baptist lunch. Baka bukas, hindi ka umabot ng Baptist lunch. Wala pa naman tayong Baptist breakfast. Ang meron lang tayo, our family time with God. Pag si Kuya Romero pa yun, hindi our family time with Romero. So magsasalita bukas. Our family time with John. Di ba? Sipin nyo yan. Kaya nga, try to imagine this. Team focus, team preparation. Timing is everything. You've got to build your life right now. Huwag mong papalampasin yung oras na to. Ibinigay yan ng Diyos sa'yo. Tandaan mo, may deadline. May deadline yan. Ano sabi ni Solomon dito in the book of Ecclesiastes? Winarningan niya tayo that you've got to remember our God, Him, now. Remember now thy Creator in the days of thy youth. Bago pa dumating yung mga evil days, yung mga difficult years mo sa buhay. Bago pa dumating yan, bago pa magpakita yan, kailangan mo nang alalahanin ang Diyos. Bakit? Eto yan Because yung habit, yung mindset, and foundation that you will build right now as a young people will determine your way of life panghabang buhay. Will determine kung ano yung tinatarget mo sa iyong buhay. Yung habits mo, yung mindset mo, yung foundation na magagawa mo bilang isang kabataan, yaan ang magsasabi ng tinatarget mo sa iyong buhay. Nakuha niyo yung team focus? Kaya nga kailangan, ngayon pa lang. Di ba? Meron nga tayong kasabihan na ano nga yun? Yung patungkol sa kaibigan, naalala nyo ba yun? Patungkol sa kaibigan. Ano? Tell me who your friends are and I will tell you who you are. Bakit? Sabihin mo sa akin kung sino mga kaibigan mo, sasabihin ko sa iyo kung sino ka. Judge your yarn. Di ba? Sabihin mo sa akin kung sino ang kaibigan mo, sasabihin ko sa iyo kung sino ka.
Birds of the same feathers are birds. Di ba? Di ba makikita niyo yan, young people? Sabihin mo sa akin kung sino ang kaibigan mo, sasabihin ko sa iyo kung sino ka. May kasabihan tayong ganyan. Ngayon, tanggalin natin yung kasabihan na yan. Ilipat natin dito sa sinasabi natin pagko-construct ng buhay. Ano man ang mapo-form mong habit, mindset at foundation sa buhay mo bilang isang kabataan, that will determine kung ano ang tinatarget mo sa iyong buhay. Which is very true. Which is very true. Now, as I conclude this lesson sa umagang sa tanghaling ito. Okay? Ito yan, team focus. The warning, I would like to give you the warning. Okay, now here's the warning. If you spend your youth building your life on your own selfish plans. Ito, naalala ko na naman kagabi. Kagabi medyo, may mga napagalitan ako eh. Kaliit-liit na plansa kung saan-saan ano na nangyayari. Ito yan, team focus eh. If you spend your youth building your life on your own selfish plans, you will arrive at your adulthood, okay, with a compromise and full of reject life. Okay, ulitin natin ha. The warning is, if you did not make the timing na importante sa buhay mo, ang mangyayari sa iyo is this. Kapag binild mo, kapag in-spend mo ang buhay mo bilang isang kabataan, building on your own selfish plans, darating ka sa iyong adulthood na ang structure ng buhay mo ay compromise. And not just only compromise, but full of regret. Full of regret. Now, ito yan. Team focus. Tandaan ninyo, team focus, team preparation, young people of the Baptist Church of Taguig. Ito yan. God wants your strength, your passion, and your best years, not your leftovers. Okay, tapos na ako. Ang gusto ng Diyos, team focus, is this. Ang gusto niya is yung kalakasan mo. Ang gusto niya is yung passion mo. Ang gusto niya is yung best years mo, hindi yung mga naiwan mo. Bakit? Bagamat kaya kang gamitin ng Diyos sa leftovers mo, pero ito ang tatandaan mo, mas effective kung magpapagamit ka sa Diyos now. Now. Yan. Mas effective. Okay? So, tandaan niyo yan. Team focus, team preparation, mga kabataang nakikinig ngayon, I hope this lesson reach you and you've been blessed by this lesson. Nakakabitin, bukas, huwag ka ka-absent. 2 o'clock in the afternoon, 2 o'clock in the afternoon, 6 Baptist Youth Revival. Okay? I hope I've been a blessing po sa inyo, no? Sa lahat ng mga sumubaybay na kabataan sa atin ngayon, ay maraming salamat po sa inyong lahat. At salamat na meron tayo na pag-usapan na ganitong klaseng lesson. Thank you for being with me this afternoon. Magkita-kita tayo bukas ng 2:00 ng hapon sa ating 6 Baptist Youth Revival. Okay? So again, magandang tanghali po sa inyo lahat in behalf of our pastor who is the executive producer and the director of the program, The Baptist Lunch. Ako po ang inyong lingkod, Brother Maki, along with Sir John, Sir Romero, and Sir Vince as the technician ng ating pong live streaming. Maraming salamat po sa pagsama niyo po sa amin. See you all tomorrow, young people. See you all tomorrow. At ako naniniwala na magpapalain po kayo. Okay? So once again, on top of all this, we are blessed and unstoppable. To God be the glory.